large number to celebrate our year. Yung nanay natin, alam mo yun, pag bata tayo, sila yung nagtuturo kami ng lakad, kumain, yung mga ages natin from 3 to 4 years na mga elementary, super clingy tayo sa kanila. Pero but way, there's more. Pagdating natin ng exam, mga grades of high school, naawin na natin sila, manginit sa hindi. Kasi bakit? Ang daming bawal. Bawal lumabas, bawal sa Philippines, bawal mag-boyfriend, after college. Kasi may mga friends na tayong pwede takma. So, ang tatapang natin, di ba? Kala natin, sinanay, kasi sinanay, nakakasal. There were times na parang minumura pa natin patalikod sila. So, aminin nyo, di ba? Aminin nyo. Sinanay, hindi ako pinayakan eh. Pinag-prepare na. Ay, nagbubutat ako nito. Ganun. Pero, nung nag-college na tayo, that's after yung mga graduate, that's the time we appreciate our mother. And pag nag-work na tayo. On my part kasi, I want to share this with everyone. I felt like, tatlo kami magkakapatid, dalawa yung lalaki. I was raised independent. Kasi nung bata ako, ang pindakuling ako. Yung mga kuya ko, ang pupogi, kamukha ng nanay ko. Yung nanay ko kasi, if you're going to picture out, kamukha ni Nova Bigay. So, nung bata ako, ang negra ko. So, ako yung ugly duckling. Dati ako sinasabi na, ang pangit mo, hindi ka anak ni Estela, throughout the years, parang inisip ko, bakit left out ako? We do have teachers na yung mga kapatid ko pag may mga function. Sila may bagong damit, ako wala. So, parang inisip ko, imbis na magalit ako, iniisip ko ang ko. Kasi kung ako na ko, I do have a lot of blessings and privileges in life. Kung ako na ko ng nanay ko. So I grew up with that. Nalumaki na ako na parang, ay, ang lang ako. Pero sorry, thank you kasi may bago ako damit ko. Until, my mom is a teacher. Ang problema, ang nanay ko, hindi sila yung old fashion na nanay. Hindi sila yung like namin mga mami ngayon na, I love you, mamatulog ka na. Ang mga nanay noon, hindi. Ang tanga-tanga mo, hindi ka marunong nadapakan. Ang tanga mo, diba? Ito ngayon ang mga nanay, how have you been? Ang nanay noon, nag-feel ako pa talaga, tanga mo, hindi ka nga, di mas dugon mo yung tama. That's they have show their love before, it's old fashion. Pero you never know, pag tulog ka, hindi mas lipa mo. Hindi mas lipa mo, hindi ka nila sa hindi ko, ipakalaman ba yun mo. Until such time na nagkaroon na siya ng mga sign of aging of sickness. Well, nanay ko kasi late na nag-asawa na. So at the point is grade 1 pa lang ako. Sabi ko, bakit yung nanay ko, grade 1 pa lang ako, at nandaan. Tapos yung mga mami ng classmate ko, medyo creepy pa. Yung pala late sila nagana. So I grew up going to the hospital back and forth, na normal lang na hospital sa amin. Kasi she has total hysterectomy, may tumor dito. So, lagi kami na hospital. Bakit? Pag tutulong siya, mag-hospital ng 1 month, tutulong siya. Pero gladly, he reached 79 when she died. Diba? So, ako, iniisip ko na, pag nasa hospital siya, ay gagaling siya. I always pray, when I was younger, God, give my 20 years of life to my mom. Nabigyan na yung college ako. Yung buhay ko 20 years, okay lang mamatay na ako ng 40 or 30. Basta yung extension of life niya sa kanya. Ganun na ako mag-pray when I was in college and high school. So nung nawala yung mami ko, I resign. Naramdaman ko din yan. Dumating yung time na pag nasa work kayo, yung pag nasa 70 plus yung parents or senior, tuwing tatawag yung mga kapatid nyo, kinakabahan na kayo. Bakit? Kasi hindi mo na alam kung ano ibabalikan ng kapatid ko sa'yo eh. Well, si mama nasa ospital, mama si gano'n. Kaya every time natatawag sila, kinakabahan ako lagi. Kasi siya had 3 strokes already. Siya had 3 strokes. Sabi nila, pag pangatlo nakakatakot kayo. So, gano'n na nangyari. I am a restaurant manager, event organizer sa mga So, kahit na sobrang, imagine, di ba? You've been all 12 hours out, tapos pag natawag yung kapatid mo kakabago, pag sasabihin sa'yo, yung pala sasabihin, bibili na lang ng ulam. Ulam lang pala, di ba? So, yun.
when she got hospitalized for the last time, I decided for myself na mag-resign. I devoted my time to her. Inuwi ko siya ng Bicol. Kaya lang, hindi ko na-expect na doon siya bibigay. Same as well the story in my dad. Kasi my dad passed away last December. Yung dad ko rin 84 years old. Alam mo, yung parents could not replace anyone. Hindi ko alam yung feeling na may asawa kasi single parent ako. So hindi ko alam, ano ba, mahirap bang wala ng asawa o mahirap bang wala ng magulang. Yung bata ko, sabi ng mama ko, nung namatay yung parents niya, it's always like till yesterday. Parang pag namatay yung parents mo, pag nawala na sila sa mundo, parang akala mo kahapon na sila nawala. It's always feel the same day. Araw-araw yun. Araw-araw. Kaya ako, ang payo kahit sa mga kapatid ko, kahit wala kayong money or anything, pag nag-ask yung parents niyo na kung ano man, gawan niyo ng paraan. Kasi usually parang pag mawala na sila sa mundo, they won't feel anything about it. And I have this feeling na pag wala yung nanay at tatay niyo, katulad ako pag nakakita ko yung ibang nanay, wala na ako nanay eh. Alam mo, sabi ko sa mga ibang tao na kahit pang Alzheimer's yung parents ko na hindi ako kilala, kasi nakikita ko lang sila na ganyan, okay na sa akin. And time will come, tatanda tayo. Mangyayari din sa akin. Lalo mga Gen Z ngayon, sabi ko sa mga ano ko, huwag niyo akong sisigawan. Kasi there was never a time na sinigawan ka naman mo. Parents ko kahit tatrabaho na, ang mga Gen Z yung bata ko na sinigawan yung nanay tatay. Darating ang panahon, tatanda kayo. So, yung ba ginagawa ng mga anak niyo, future anak niyo sa inyo, sinigawan yung nanay, kapagalitan. Wala pa kayong pera, but more to may trabaho na kayo. So, always pleasure our mom. Always show your love to them. Kahit you're pushing you away, your mom, your dad, your parents, ang hirap mawala. Kahit anong yaman mo, hindi matutumbasan ng pera ang longing mo sa magulang. Diba? Diba yun? Diba na? Tayong mga magulang din, hindi, akala natin magsunod yung nalitahan natin. Hindi. Hindi sila nakakamit sa atin. The more na tinitiis na tayo na huwag kumain, the more na nasasaktan sila. The more na hindi ka pinasama sa Philippines, the more na nasasaktan sila. And I never thought na ganun ang pakiramdam kung hindi ako magulang. Kasi ganun lang sa anak ko eh. So kung kapibuhin ng anak ko, hindi ko magawa. Ganun pa rin piling ng mga nanay at tatay. Kaya hanggang nandito sila, hanggang kilala pa nila tayo, hanggang wala pa silang dementia, wala pa silang Alzheimer's. Or every day, say, I love you, ma, ganito. Dalhin nyo kung saan nyo pwede